May ikalawang pagkakataon pa ba na tumanggap ang isang tao sa Panginoong Hesus bilang kanyang tagapagligtas matapos na siya ay mamatay? Yan ang ating tatalakayin sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez. Ako naman po si Pastor Erwin Amador. Bago po tayo magpatuloy, nais muna nating kumustahin ang journey to a Doctor of Ministry ni Pastor Erwin Amador. Kumusta na ba, Pastor Erwin? Well, finally, natapos na natin yung oral presentation. So, natapos na yung pagsusulat, di ba, ng major project paper. Natapos na rin yung oral presentation. Sa biyaya ng ating Panginoon ay nakaraos, di ba? Natapos naman itong ating journey nga dito sa pag-aaral ng Doctor of Ministry. So, maaari na kitang batiin, Pastor Erwin, ng Dr. Erwin Amador. Well, syempre, yung pinaka-formality niyan ay sa graduation. May 18 ang graduation po sa Grace School of Theology. Well, congratulations, Pastor Erwin. At alam natin na talagang blood, tears and sweat ang iyong ibinuhos dito sa iyong paglalakbay para mag-earn ng isang Doctor of Ministry. Hanggang ngayon nga sabi ko nga, surreal, di ba? Parang, hindi pa nagsisink in. Parang gusto ko munang namnamin sana yung pagkatapos natin. Subalit, syempre, balik tayo sa ating mga ginagawa sa iglesia. Ito nga, nagsisimula na ulit ako ng sermon preparation para sa Sunday. Pero parang gusto ko rin munang namnamin din naman. Lord, parang gusto ko lang ma-feel lang bago kumbaga mag-sink in lahat itong ginawa nating lalo na yung paper. Dahil talagang hindi biro yung pagsusulat. Unang-una, hindi naman talaga tayo mahilig magsulat. So, talagang nakita ko yung grasya ng Panginoon. Siyempre, salamat din sa aking editor, si Pastor David Anota. Siya yung malaking tulong, di ba, parang i-edit yung aking mga sinusulat. Well, purihin ng Panginoon, Pastor Erwin, at pagtanda ko, gagayahin talaga kita. Oo. At Pastor Erwin, mapag-uusapan natin itong kung may ikalawang pagkakataon pa ba na tumanggap ang isang tao sa Panginoon kapag siya'y namatay na, sapagkat merong kumakalat na katuruan, tinatawag na post-mortem evangelism o second chance salvation o advanced deliverance, sapagkat dito sa Pilipinas ay nakabalita na rin ako na may mga nagsasagawa nito. Nabalitaan ko rin yan na merong isang church na sabi nga ay ang pagkakabalita lang sa akin ay merong church na nag-share sa patay o sa namatay na, 'di ba? Sabi ko, paano nangyari 'yon? 'Di ba? Sineshare nila kasi nga raw parang through vision, 'di ba? Nakikita nila yung namatay at binabahaginan, 'di ba, ng ebanghelyo. At yun nga ang mabigat, Pastor Erwin, sapagkat nakalulungkot na meron tayong nababalita ang mga Christian churches na nagsasagawa ng ganitong practices, itong post-mortem evangelism. Kumbaga ay sinasabing nagkakaroon sila ng pagkakataon na kausapin ang kaluluwa ng namatay na hindi nakakilala sa Panginoon noong siya'y nabubuhay pa, pagkatapos ay sinisiran daw nila ng gospel at pinapatanggap pa. No? At sabi nga ni Dr. Ronald Nash sa kanyang journal article na Is There Salvation After Death? Lumabas ito sa Christian Research Journal that those who believe in post-mortem evangelism argue that the people who hear the gospel after death are those who never had a first chance. Maybe the person
who rejected the gospel did not understand it because the Christian evangelist did not present it clearly or was having a bad day. Maybe the person who rejected the gospel was distracted. For them, an unclear or misunderstood presentation of the gospel before death does not constitute a genuine first chance. Therefore, any presentation of the gospel after death cannot be considered a second chance. So, yun yung kanilang pagpapaliwanag na hindi nakarinig o kaya ay hindi naipaliwanag ng mabuti ang magandang balita sa kanila. So, ito yung, kumbaga, ay pangalawang pagkakataon, kahit na tinatanggi nilang second chance ito, ito na yung pangalawang pagkakataon ng tao na makarinig ng magandang balita at magkaroon ng pagkakataong tumanggap sa Panginoon. Subalit, Pastor Eric, malinaw naman, diba, sa Hebrews chapter 9, verse 27, ang sabi nga sa New American Standard Bible, and just as it is destined for people to die once, and after this comes judgment. So, maliwanag doon, diba, na pagkatapos nating mamatay, ay naroroon na yung paghatol sa atin. Hindi yung parang meron ka pa ulit pagkakataon, diba? Once na namatay ka, mamaya alam ko may pag-uusapan tayo na syempre may ginagamit din namang mga Bible verses, 'di ba? Yung mga nagtuturo na 'yan. Pero dito napakaliwanag sa Hebreo na ito na pinapakita na once na mamatay ang tao, immediately after that, judgment na. At yan ay pinaralel o kinunek sa kamatayan ng Panginoon na once and for all. 'Di ba? Sabi nga sa verse 28, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. Simulan ko na sa verse 27. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman, si Kristo'y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. So, kung sasabihin natin na kaya nga ito ay salungat din sa reincarnation diba? Sapagkat sabi, ang tao, minsan lang mamatay. Diba? Kung paano ang Panginoon, minsan lang mamatay, hindi pa ulit-ulit na namamatay tuwing Biyernes Santo, hindi pa ulit-ulit na iniaalay tuwing may misa sa ating kinigis ng reliyon, kundi siya ay minsan lamang namatay. Pero ang binibigyan din natin sa verse na to ay pagkatapos mamatay, ay nahukuman na yung tao. May paghuhukom. At ang ibig sabihin, ang ating kamatayan, ang ating destination, pagkatapos ng ating kamatayan, fixed na. Yes. Either, di ba, ikaw ay makakapiling ng ating Panginoon o, sabi nga sa Thessalonians, away from the presence of the Lord. Yan lang naman ang destination ng tao. Yung ang makikita natin dyan sa Hebrews 9:27. Pero ang sinasabi nga nila ay may pagkakataon pa yung tao kasi may pagitan pa raw yung kamatayan at yung paghuhukom. No? Yeah. Ang sa akin naman, sa umpisa, nung una ko narinig yun, naisip ko na rin na, di ba, pinagbawalan tayo ng Biblia sa pakikipag-usap sa espiritu ng namatay. Kaya lang, yung iba, ginagamit si di ba, yung narrative portion ni Samuel. Babalikan natin yan. Yan, maganda rin kasi sasabihin ng iba, bakit si Samuel, di ba? Yung hari, di ba, na pinatawag si Samuel. Si Saul, King Saul, di ba, ay parang kinausap niya pa yung espiritu ni Samuel. Sabi, sumagot pa, nakita. Kumbaga, kaya maganda ring tingnan, di ba, yung aspeto na yon. Pero balikan muna natin yung sa pagsangguni o pakikipag-usap sa espiritu ng mga namatay. Sabi kasi sa Deuteronomy chapter 18, verses 10 to 12, ay sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas. Nakita mo naman, pati yung pagpapatawas sa anak kapag may lagnat at baka nabati. Sabi, wag daw natin gagawin yun. Wag daw tayong sasangguni sa mga mananawas. At sinabi rito, wag din daw tayong
wag nating gagawin ang ginagawa ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Sino mang gumawa ng alinman sa mga to, kasusuklaman ni Yahweh na inyong Diyos. Kaya Yan, dito napakalalim makikita nun. natin no, na, di ba, pag nagsangguni ka, kakausapin mo. So, pinagbabawal ang pagkausap. Di ba? Ang pagkausap sa namatay na. Yan ang Saka, napakalalim. sinasabi sa Biblia. Di ba, Pastor Eric, sabi, kasusuklaman. Di ba? Sa Tagalog kasi malalim yun eh. Pag sinabi nila talaga, kasusuklaman ng Panginoon, yung mga gumagawa ng mga ganyang bagay. Ngayon, yung binabanggit naman sa Samuel, bakit daw yung sa Samuel? Di ba? Mababasa natin sa 1 Samuel chapter 28 na yun nga, patay na noon si Samuel, sabi sa verse 3. At ipinagluksa siya ng buong Israel. At siya inilibing nila sa Rama sa kanyang sariling bayan. Noon ay pinalayas na ni Saul ang mga sumasangguni sa espiritu ng mga namatay na at ang mga manghuhula. So makita natin, no? At pinalayas na ni Saul sa Israel yung mga yan. Ngayon, natakot si Saul nung makitang matindi yung kanyang mga kalaban. Malaki yung hukbo ng mga Pilisteo. At nung siya ay sumangguni sa Panginoon, wala siyang natanggap na tugon. Verse 6, nang sumangguni siya kay Yahweh, hindi sumagot si Yahweh kahit sa pamagitan ng panaginip, ni sa pamamagitan man ng Urim o ng mga propeta. Yung Urim po, yung Urim at Tumim po, sinasabing ito'y bato. No, kung saan he would draw lots. Parang dice, dinadice. Oo. At wala ring mensahe na ipinadaan sa propeta. At dahil dito, ang sabi, iniutos niya sa kanyang mga tagapaglingkod na ihanap siya ng isang babaeng kumakausap sa mga espiritu ng namatay na upang siya'y tanungin. At sinabi naman sa kanya ng kanyang mga lingkod na mayroong ganung babae sa Endor. At nagbalat kayo nga siya at kumonsulta siya doon sa tumatawag sa mga namatay. At sinabi ni nung babae, teka, bawal itong gagawin natin. Pinalayas nga ni Saul eh. At ang sabi ni Saul, huwag ka mag-alala. No, walang mangyayari sa'yo. At tinanong nung babae, sabi sa verse 11, kaninong espiritu ang gusto mong tawagin ko? Kay Samuel, sagot niya. Now, mapapansin mo, sabi dito, nang makita ng babae si Samuel, napasigaw ito. Hindi niya inaasahan na makikita niya si Samuel. Most probably, itong babaeng ito, isa charlatan, sabi nga nila, o isang peke na medium. Parang katulad yan, Pastor Erwin, mabanggit ko lang, trivia. Itong si Harry Houdini. No, hindi ko alam kung nabalitaan mo yung nangyari kay Harry Houdini. Si Harry Houdini ay namatay ang kanyang ina at sobrang na-despair siya sapagkat mahal na mahal niya yung kanyang ina. At gusto niya makausap ang kanyang ina, so sumangguni siya sa mga medium, mga spiritista. Subalit, alam mo, dahil magician siya, nahalata niya na yung mga, albawa, magpapatali yung medium, tapos may maririnig na tunog, na tamburi, at iba pa, at sasabihin nila, yun daw yung mensahe ng namatay. Albawa, isang tunog, palakpak, isang palakpak ay yes, dalawang palakpak ay no. Parang ganon. At dahil magician siya, nalata niya may daya. Siya kay kumakawala sa tali eh. Di ba? At naging crusade ng kanyang buhay na mag-expose ng mga medium. At nung bago siya mamatay, nagkaroon sila ng kasunduan ng asawa niya na meron silang code. Na meron silang code na pag ito sinabi nung medium, ako talaga yung kaluluwang nagpakita at hindi fake. Subalit, hanggang sa nung namatay na si Houdini dahil sa ruptured appendicitis, nung namatay na siya, after many years of doing seances every year sa anniversary ng kanyang kamatayan, finally, sinabi ng kanyang asawa na hindi na talaga nagpakita si Harry Houdini. Kaya hindi nga tayo naniniwala talaga na ang kaluluwa ng tao nakababalik kahit sa Bible nga eh. 'Di ba? Pinababalik nga ng mayaman si Lazaro, pinapakiusapan si Abraham.
At sinabi na nasa kanilang kautusan, sinabi ni Abraham. At ang ibig sabihin nun, hindi na talaga gagawin yun. Pero ang tanong nga, bakit nagpakita si Samuel dito? Una, hindi inaasahan ng medium. Nagulat nga eh. Napasigaw nga eh. Bukod pa sa natakot siya dahil nakita niya si Saul pala yung nagpatawag nung kaluluwa ni Samuel. Pero take note na hindi pa siya nakakapag-ritual. Kung may ritual man na para totoong makapagtawag ng kaluluwa, lumabas na si Samuel. So hindi ito katwiran para labagin yung nasa Deuteronomy chapter 18. Yan. Kumbaga, pinapakita na wala pang ginagawang orasyon, di ba? Yung mga ritual. Medium o ritual ay lumabas na agad si Samuel, di ba? Na maaari, di ba, na yung espiritu inano ni Yahweh kasi gusto i-rebuke din naman si King Saul sa narrative na yan. At hindi naman masamang espiritu kasi ang sinasabi nga natin ay yung mga usually nagpapakita, kung may nagpapakita man, no? Ay sinasabi na ito'y hindi espiritu ng namatay na tao, kundi ito ay mga bad spirits, no? Mga demons. Yan ang sinasabi. Subalit dito sa 1 Samuel 28, talagang the plain reading of the text shows na talagang si Samuel ito. At hindi tinuturo dyan, di ba, sa narrative na yan, naggawin natin yan. Wala din namang binanggit. O kinuwento lang kasi, 'di ba, yung nangyari kay Saul at hindi po natin dapat gayahin yung bawat ginagawa diyan sa mga kwento. At dito nga natin makikita na doon pa lang sa Hebrews 9:27, mapapasubalian na yung practice ng post-mortem evangelism o yung pag-share umano ng magandang balita sa kaluluwa ng taong namatay na. At Pastor Erwin, meron silang binabanggit na verse kasi sa Bible. Siyempre, meron mga may mga palusot kumbaga. Kumbaga, diba? kumbaga yun ang kumbaga diyan nila gina-ground, 'di ba, yung kanilang mga teachings. Definitely din naman may gagamiting Bible verse yung mga yan. At naalala ko, nung ako'y bago pa lang Kristiyano, Pastor Erwin, na may nagpaliwanag sa akin na ito yung noon ganito paniniwala ko. No? Na nung namatay ang Panginoon, di ba sinabi niya dun sa magnanakaw, today you will be with me in paradise. At ang sabi ay, take note, paraiso hindi langit. At saan ba yung paraiso? Kasi ang sabi nila, yun daw mga kaluluwa ng Old Testament saints, yung mga nakakilala kay Yahweh, ay bago dumating ang Panginoong Hesus, ay hindi muna dumiretso sa langit, kundi sila muna inalagay sa daigdig ng mga patay, sa dako ng paraiso, yung sa piling ni Abraham, yung sinasabi sa Luke chapter 16. So, dalawang compartment yung daigdig ng mga patay. Yung isang part ay yung paraiso, at yung isang part yung Hades o yung impyerno. At ang sabi na nung namatay ang Panginoon, kinaon o sinundo ng Panginoon. Set free daw, sinet free, di ba, yung mga prisoners. Yan mababasa sa Ephesians, di ba? Sa Ephesians chapter 4, na kung saan daw sabi rito, kung babasahin natin, ganito, sa Ephesians chapter 4 verse 8, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. At anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Diba? At ang bumaba ay siya rin naman umakyat sa kaitaasan ng langit, ng kalangitan, kaitaasan ng kalangitan, upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sanglilika. Ano bang narinig mo paliwanag dito, Pastor Erwin? Well, yun nga, meron daw mga pinakawalan, 'di ba, ang ating Panginoon, yun nga yung parang Abraham's bosom, 'di ba? Na sinasabi nila na doon muna yung mga Old Testament saints, narinig ko rin yung katuruan na yan, 'di ba, na mga Old Testament saints ngayon nung dumating ang ating Panginoon at muling nabuhay, bumaba siya diyan
para ngayon pakawalan na itong mga to, isama na sa langit. Yan ang mga paliwanag nila na mga Old Testament saints yan, na kagaya nila Abraham, na naghihintay sa ating Panginoong Jesus. So, kaya nga parang nagkikita pa 'di ba? Doon sa story yan Nakita rin kasi yan doon sa story ni Abraham, yung sa Lazarus, rich man and the Lazarus. Na yung si Lazarus ay kasama ni Abraham. Kaya nga sabi nila parang nagkikita pa meron lang malaking kumbaga parang harang sa kanila na hindi pwede silang tumawid. Kung kaya ito ngayon, naging paliwanag ngayon sa Ephesians, yan yung mga bagay sila Abraham at yung mga kasama ni Abraham ang mga pinakawalan ng ating Panginoon. Kasi nga, doon nga sila nag-interpret sa mga kailalimang bahagi ng lupa. No, kasi may sinasabi sila na yung daigdig ng mga patay ay nasa ilalim ng lupa. Subalit, pag binasa natin itong Ephesians na mabuti, itong chapter 4, ang tinutukoy dito na pagbaba ay ang pagkakatawang tao ng Panginoon. Hindi sa bumaba siya o yung nanaog sa sinasabing impyerno o daigdig ng mga patay. Kasi ang sabi rito sa pagkakasalin sa ESV, sa Ephesians chapter 4 verse 8, therefore it says, when he ascended on high, he led the host of captives and gave gifts to men. In saying he ascended, what does it mean but that he had also descended into the lower regions, the earth. So, he descended into the lower regions, the earth. So, yung kailalimang bahagi ng lupa, ito yung daigdig. Earth. So, ang tinutukoy dito, nagkatawang tao siya. Yes. Sa kanyang pagkakatawang tao, ay nabili niya, natupos niya ang ating, kumbaga, nabili niya ang ating kaligtasan at pag-akyat niya, ay actually yung tinutukoy dito na umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag, nagbigay ng mga kalob sa mga tao. It was actually a picture of a general na nanggaling sa isang gyera. At sa aking pagkakaalala, nakaparada sila. Tapos ang naglalakad sa parada ay yung mga nahuli nila, naging bilanggo nila doon prisoners sa of war. kalaban, prisoners of war, sa kalaban nila. Then yung susunod sa marcha, sa prosesyon, ay yung mga kayamanang nakuha nila doon. At somehow, kumbaga parang pasalubong, may pabato-bato ba ng mga nakulimbat o nakuha, nakamkam mula doon sa sinakop. Tapos yung army na nagtagumpay, tapos yung general, 'di ba? Na nanguna doon sa hukbo. At ang sinabing umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag, nagbigay ng mga kalob sa mga tao, ay yung pagbaba ng Panginoon, siya ay nagtagumpay, sapagkat kung ating babasahin sa Biblia, siya ay namatay para sa ating kasalanan. Yun yung victory ng ating Panginoon na tinutukoy dito. Yan. Hindi ito yung pagbaba ng Panginoon sa impyerno. Yan, at mapakalinaw naman. Actually sa ESV, malinaw siya talaga. Para maunawaan na. Kaya magandang nagbabasa, Pastor Eric, ng iba't ibang version. 'Di ba? Kung hindi natin maunawaan sa isang version na ating binabasa, ngayon naman may internet So hindi naman kailangan bumili ng mapakarami. Punta ka lang sa biblegateway.com. Maging Tagalog nandun Meron doon. So may mga Bible versions na iba-iba na pwede nating i-compare hanggang sa mas maging malinaw sa atin. Makakatulong sa ating pag-aaral. Kagaya niyan, yung lower regions, ang ibig sabihin niyan ay yung earth. At yun yung pagbaba ng ating Panginoon. Alam naman natin that He is God who became flesh, sabi nga ni John, 'di ba? At nagkatawan tao siya, nandito naman siya talaga sa lupa. He lived. Sabi nga, He lived and died dito nga sa lupa, and then of course on the third day He rose again from the grave. Kaya ganun, Pastor Erwin, ang naging interpretasyon sa Ephesians chapter 4 ay dahil dito sa 1 Peter chapter 3 verse 18. Babasahin ko, Pastor Erwin, hanggang verse 20 sa Magandang Balita Biblia. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo ng mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod
nung matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe habang ginagawa nito ang daong. Doon ay iilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. So ang sinasabi nila, yun nga, yung bilanggo ba? Kinukunik nila sa Ephesians 4, bihag. Dito, bilanggo. At sinasabing pinalaya, di ba? At ng Panginoon, bumaba siya, nangaral. Kaya nga mayroon talaga mga nag-interpret na some believe na ang tinutukoy dito ni Pedro ay yung pagitan ng pagkamatay at muli pagkabuhay ng Panginoon, yung pagbaba daw niya sa daigdig ng mga patay o yung Nangaral. sinasabi sa Apostles' Creed. No? He Na descended to To hell. hell. Sabi niya, to offer people who lived before the flood a second chance for salvation. Pero ang sabi nga rito sa Bible Knowledge Commentary, however, this interpretation has no scriptural support. At malinaw Ayan. naman kasi na ang tinutukoy naman dyan ay yung pangangaral pa rin naman ni Noah yan. Kumbaga, through Noah ay nangaral. At alam naman natin yan, talaga namang walang nakikinig kay Noah. He's a preacher of righteousness. At yung kanyang pamilya lamang ang naipasok nga dun sa arko at sila nga lang yung naligtas during the flood, yung judgment. Dahil nga sa talaga namang katigasan din ng ulo ng mga tao sa kasalanan. 'Di ba? Sin permeates yung panahon ni Noah at walang nakikinig at yun ang sinasabi, yun ang tinutukoy naman diyan, 'di ba? Na nangangaral ang ating Panginoon sa pamamagitan ni Noah. Kasi ang gusto natin paliwanag, no, parang ganito. Halimbawa, nagkukwentuhan tayo. Sa sinabi ko, ang tinuro sa akin ng aking yumaong ama. 'Di ba? Ang ibig sabihin nun, hindi ibig sabihin nun na kinausap niya ako pagkatapos siyang mamatay. No? Na ngayon ay siya ay patay na. No? Anong sinabi ko? Kasi patay na yung tatay ko, yumaon eh. Pero hindi ibig sabihin nun na yung pagtuturo na sinasabi ko ay sinabi niya matapos siyang mamatay. Kundi sinabi niya to bago siya mamatay. Kaya lang, ina-acknowledge ko lang na nung time na kinukwento ko sa iyo to, ay patay na siya. Ganon din yung sinabi rito. Yan yata yung kaya sa lang, Pastor Eric, maputol lang kita. Yan yata yung sa 1 Peter 4:6. Yan tinutukoy mo rin, di ba, na for this is why the gospel was preached even to those who are dead. yan, That though babalikan judged natin in the yan. flesh the way people are, they might live in the spirit the way God does. Ayan. Ang ano lang dito ka Pastor Erwin kasi binanggit espiritu, Mhm. 'di ba? Yung spirit Sabi prison. sila ang mga espiritong ayaw sumunod Mhm. nung matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe. Ngayon tandaan natin ito, no, na nangaral ang Panginoon, tinutukoy dito ang pangangaral ng Panginoon sa pamagitan ni Noah. Mhm. Na he spoke through Noah. Kasi si Lord naman hindi nagsimula ang buhay nung siya'y pinanganak eh. Kundi bago pa siya pinanganak, he already Nandun na, exists. yes. So he spoke through Noah. Now bakit nila ng espiritu? Kasi nga nung time na sinulat ito ni Pedro, patay na sila. Mhm. 'Di ba? Nalunod na nga doon sa bahay. So nakabilanggo sila sa daigdig ng mga patay. At ito nga yung sinasabing nasa daigdig ng mga patay, yung kaluluwa ng mga ayaw sumunod nung matagang naghintay ang Diyos ng panahon ni Noe nung pinapangaralan niya sila. Pero hindi ibig sabihin na ito ay magagamit na patunay, 'di ba? Na pwede mong bahaginan ang mga patay na para bang bibigyan sila ng second chance. Mhm. Quote unquote second chance, diba? Tama. At yung binabanggit mo, pakibasa Pastor Erwin, yung Yeah. 1 Peter chapter 4, Yes, verse ito rin kasi 6. yan eh. For this is why the gospel, sabi nga, the gospel was preached even to those who are dead. Oo nga naman, di ba? Pag yan ang binasa natin. So, pinangaral ang gospel, even to those who are dead, that though judged in the flesh, the way people are, they might live in the spirit the way God does. Pero kung ang magiging interpretasyon natin dyan ay if it refers to those who died without hearing or believing the gospel, lalabas na, sabi nga nung isang
nakalulungkot, isang scholar na napaniwala ng post-mortem evangelism. Sabi niya, here was a breathtaking glimpse of a gospel of a second chance. However, sabi nga ng Bible Knowledge Commentary, referring to what this scholar has said, this interpretation has no scriptural support and is contrary to orthodox Christian doctrine. Oh. Sabi rin kasi ni ng IVP background commentary. Although some commentators regard talagang those who are dead as souls of the dead, but it seems, and dito yung pinapakita dito, they seem to be Christians judged by earthly courts and executed, who would nevertheless be raised by the Spirit. Kumbaga, mga nangamatay lang ito ng mga Kristiyano yung sinasabi dito. Dahil nga, alam naman natin din, ang context ng 1 Peter ay talagang tuturo si Pablo dyan doon sa mga nagsasuffer. Diba? Yung mga persecution during that time, doon niya naman isinulat yung 1 Peter, itong epistle na to. Kaya parang, kumbaga, ini-encourage niya itong mga nape-persecute o mga namamatay kasi literal noon naman talaga ay pinapatay. 'Di ba yung persecution, part ng persecution ay yung pagpatay sa mga Kristiyano. At ang sinasabi niya rito na tulad ng illustration ko, ang turo ng aking yumaong ama, 'di ba? I was not saying na nakausap ko na siya, ngayong patay na siya. Kundi ito yung turo niya bago siya namatay at ngayon yung tatay ko patay na. At yun din ang sinasabi dito sa isang commentary, the message of 1 Peter sa The Bible Speaks Today. Sinasabi niya rito na it underlines an aspect of its judgment which will comfort and sustain the ancient Christians. That is, that because he is a righteous judge, their converted brothers who have died have not believed in him in vain. So hindi ito tumutukoy nga sa sa sinasabi na may opportunity pa ang isang tao na magsisi, tumanggap sa Panginoon kapag siya ay kahit siya ay namatay na. Yan. At sinabi rin nga ni Gary Derrickson sa kanyang commentary na pinakamagandang view dito sa verse na ito ay the best view is to see the dead as people who had the gospel preached to them and believed it before they died or were martyred. So when they were alive, they were judged according to the flesh by being scorned by men. So kaparehas ng sinasabi nga doon sa IVP background commentary. Yan. At siguro maganda kasi, Pastor Erwin, nag-uugat din kasi itong maling paniniwala na to sa katanungan, sa pagsisikap na sagutin yung katanungang, paano yung hindi nakarinig ng Ebanghelyo? Di ba? At kaya ang sabi nila, hindi ba unfair yun? Na sila ay mahuhusgahan, mahuhukuman, na hindi naman sila nagkaroon ng pagkakataon makarinig mula sa Diyos. Pero ang tanong ko nga, talaga bang wala silang narinig mula sa Diyos? Totoo na maaring wala silang narinig na pangangaral tungkol sa Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas na namatay para sa ating kasalanan at muling nabuhay, pero hindi ibig sabihin na wala talaga silang narinig mula sa Diyos, na hindi nag-usap sa kanila ang Diyos. Dahil sabi nga, Pastor Eric, kasi kakatatapos ko lang maging devotion yung Psalm 19 eh. Yung first part, yan yung tinatawag nating general revelation, di ba? Sabi nga sa Psalm 19:1, the heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims His handiwork. Day to day pours out speech, and night to night reveals knowledge. There is no speech, nor are there words whose voice is not heard. Their voice goes out through all the earth, and their words to the end of the world. In them He has set a tent for the sun, which comes out like a bridegroom leaving his chamber, and like a strong man runs its course with joy. Its rising is from the ends of the earth, and its circuit to the end of them, and there is nothing hidden from its heat. Kumbaga, pinapakita dito yung nilalang ng ating Panginoon
'Di ba? Maging nga yung Creation. creation, pati nga yung sun kasi nung araw sinasamba talaga yung sun. Pinakita na creation ng ating Panginoon 'yan. 'Di ba? So pinapakita through, sabi nga natin, general revelation ng ating Panginoon ay na may Diyos na lumikha ng lahat. Dahil pagkatapos niyan, of course, verse 7 onwards, ay ito naman yung special revelation o yung written word of God na, yung pinag-uusapan naman dito, na nireveal din ng Panginoon yung kanyang sarili. So, hypothetically, kasi hypothetical na lang din naman yan na wala talagang nadinig, di ba? O hindi nila nadinig yung ebanghelyo. I think yung merong general revelation according to the knowledge, di ba, of God na meron sila, doon naman yan huhusgahan ng ating Panginoon. Yun Ang tawag dyan natural theology Mhm. or natural revelation. Mhm. At yun namang Bible, yung nag-speak ang Lord through prophets, Mhm. ay supernatural revelation. Mhm. Yan. Maganda sa Tagalog, Pastor Erwin, Mhm. ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Mhm. Sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang. Take note, pahayag ay walang patlang. Patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman. Wala silang tinig o salitang ginagamit, wala rin silang tulog na ating naririnig, ngunit abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Balita ay umabot hanggang sa dulo ng daigdig. Mhm. So, hindi rin naman ibig sabihin, wala silang narinig mula sa Diyos. Mhm. Yeah, Kaya so, nga sabi, malinaw, 'di ba na kasi ito, Pastor Eric, kakagaling lang natin din sa Baguio dahil nga syempre shout out sa mga taga Caloocan Christian Baptist Church. Tayo ay nagbahagi ng salita ng Diyos, 'di ba, sa kanilang camp. At doon nga sa Baguio, sa PBTS, 'di ba, Philippine Baptist Theological Seminary, ay napakaganda, 'di ba, ng mga pine trees, 'di ba? At doon sabi ko na nakakamanghalang talaga yung likha ng ating Panginoon. Pag tinitignan mo yung nature, ay kitang-kita mo talaga na may nag-design, may lumikha ng lahat ng ito. Hindi pwedeng nangyari lang basta-basta ang mga nakikita natin. Kumbaga parang art 'yan, na merong artist na gumawa. sabi nga, if there's a design, there's a designer. Mhm. Diba? At kaya nga, walang lusot ang tao. Hindi pwede yung sabihin, wala siyang narinig. Mhm. Kasi ang sabi nga sa Romans 1:18, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Mhm. Maliwanag, hindi malabo, Plain. maliwanag, plain. Dahil yun ay pinapahayag sa kanila ng Diyos. Mhm. Because God has revealed it to them. Mula pa ng likain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag Mhm. na inihahayag ng kanyang mga ginawa, kaya't wala na silang maidadahilan pa. Walang excuse, Pastor Erwin. Hindi pwede sabihin, wala akong narinig mula sa Diyos eh. Yes. Ang Kaya ganda nga, yan. Sa oo. ESV, yun ang sinabi, Pastor Eric. So, they are without excuse. Yan. At dahil doon, kahit na kilala nila ang Diyos, take note kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man, sa halip naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y makahangal, tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad, at ng mga hayop na gumagapang. Take note, wala nang may dadailan pa. Malinaw ang kapahayagan ng Diyos. Ang mali lang nila, sabi dito, kahit kilala nila ang Diyos. Mhm. So, makikilala mo ang Diyos sa pamamagitan nitong kalikasan, Mhm. the Lord's creation. Bagamat, ang sabi ko nga sa apologetics class ko, ang ang tinuturo ng general revelation o natural revelation ay may Diyos. Mhm. Mhm. Ngayon, kung ikaw ay aabot sa Diyos, mananawagan ka sa Diyos, Panginoon, kung sino ka man, magpakilala ka sa akin, gagawa ng paraan ng Diyos. Pero,
ang point, hindi pa rin masasabi na wala silang narinig mula sa Diyos. Kaya hindi pa rin masasabing batean ito para i-justify yung post-mortem evangelism o yung second chance salvation. Mabanggit ko lang, Pastor Eric, maliwanag, di ba, without excuse. Hindi sila ipinanganak na ganyan, na talagang hindi nila makikilala ang Diyos. Dahil sinabi rin naman dito, they suppress the truth. Di ba? Pag suppress, nalalaman mo, ayaw mo lang tanggapin. Kung naiintindihan mo, ayaw mo lang. Kasi ang ginamit dito, di ba, sa verse 18, the unrighteous suppress the truth. So, hindi naman yan likas na pinanganak silang hindi nyo talaga mauunawaan kahit anong gawin. Yung paniwalang total inability. Yan, di ba? Kung hindi, maliwanag they simply suppress the truth. Nauunawaan, ayaw lang nilang tanggapin. So, hindi sila makakilala, kundi hindi nila kinilala ang Diyos. Yan ang sinasabi dyan. So, hindi nila pwede sabihin na wala silang narinig mula sa Diyos. So, yung tanong na, paano hindi nakarinig? Nakarinig yun. At hindi lang yung creation. Ang tao ay may konsensya. Yan. Na kung saan, nagsasabi sa kanya na may Diyos. Sabi nga, di ba, merong puwang sa puso na tanging ang Diyos ang makapupuno. Kaya doon natin makikita na walang tao makapagsasabing hindi siya inabot ng Diyos. Kundi talagang nakarinig mula sa Diyos, hindi lang nakinig. Yun ang maliwanag. Diba? Nagpapakilala ang Diyos. So kaya siguro kasi mahilig tayo sa mga hypothetical di ba na mga tanong, bakit hindi muna yung reality na yung sa salita ng Diyos ang pag-usapan natin, na sinabi naman diyan na ay talaga naman nagpakilala ang Diyos. So diyan sa mga verses na yan, makikita natin na wala naman talaga na hindi walang nadinig o walang nangaral, hindi nila makikilala ang Diyos. Nagpakilala ang Diyos, di ba? Bago pa nga yung special revelation or the supernatural revelation, which is the Word of God, ay meron ng natural or general revelation. Kaya yung sinasabi nila na justification na pwede mo pang sharean pagkatapos mamatay. Kasi unfair nga naman daw na huhusgan siya nang wala siyang kaalam-alam na may nagawa siyang kasalanan, ay hindi pwedeng maging batayan para sabihin na posible nga yung second chance salvation, na posible nga na pwede mo pang sharean yung kaluluwa ng mga namatay na. Kasi may mga nagsasabing ganyan na-sharean nila yung mga mahal nila sa buhay na namatay na. Kasi nga naman, ang bigat nga naman sa dibdib no, kung sakali, Pastor Erwin, na hindi ka nagkaroon ng pagkakataong sharean yung tao, tapos namatay. Kasi sa karanasan ko, may ilang mga taong ganun sa buhay ko na katulad nung kaklase ko, nung college, napagindaan siya ng dalawang Kristiyano, ako yung nasa kanan niya, at nasa kaliwa naman niya yung isang Christian, pero hindi kami nagkaroon ng pagkakataong sharean siya ng gospel. At nagulat na lang kami isang araw na nabalitaan namin, inatake sa puso. Kaya gano'n na lang ang kalungkutan namin. So, kaya naintindihan natin yung guilt ba, na dahil hindi nakapag-share, medyo mayakap sa ganitong katuruan. Para nga naman sabihin na nagkaroon pa tayo ng pagkakataon. May pagkakataon pang share ng gospel kahit patay na. Well, kailangan lang natin pong alalahanin, napakalinaw po ng ating bilin ng ating Panginoong Jesus, 'di ba? Yung sinabi niya nga, I go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey all the things that I have commanded you. At siyempre, ang sinasabihan ng ating Panginoon, mangaral kayo dun sa mga buhay. Kung kaya't hanggat may pagkakataon po tayo ngayon, 'di ba? Huwag natin sasayangin. Kagaya nung kwento ni Pastor Eric, sabi niya, huwag natin sayangin kung binibigyan tayo ng pagkakataon na sa ating pagkukwentuhan, 'di ba, ay maaaring buksan ng Panginoon yung sabi nga door of opportunities na maibahagi natin ang ebanghelyo, gawin po natin habang buhay pa. Ipaabot or pangaral na natin yung ebanghelyo dun sa mga buhay, at huwag nating hintayin mamatay
muna sila bago natin ngayon iisip tayong ganyan, 'di ba? Na baka sakaling makausap ng espiritu at kung saan tayo magpunta, 'di ba? Na mga kung ano-anong katuruan na malinaw naman nasalungat sa salita ng Diyos dahil Hebrews 9:27 pa lang. So alam natin na hindi talaga tatayo, 'di ba, yung ganyang doktrina o ganyang katuruan. Kung kaya't ang lesson diyan ay habang buhay ay ipangaral na natin ang ebanghelyo. Di ba, kinakatwiran din nila, isa sa patunay daw ng doktrinang ito ay ang sinisharean din daw ay yung mga taong hindi kumpleto o hindi naintindihan yung ipinahayag sa kanila. Mhm. Kaya binibigyan uli ng pagkakataon na mabahaginan para maintindihan niya. Pero, nakikita natin ang kahalagahan na dapat malinaw ang presentasyon ng gospel. At yun naman po, hindi natin itinatanggi. Importante talaga yun. Pero hindi pa rin ho yun pwedeng gamitin katwiran para sabihin na pwede ka pa mag-share pagkatapos na mamatay nung tao. Ang binibigyan din lang nun, mahalaga that like preaching, we are to share the gospel in all its simplicity, practicality, and authority. Diba? Ipaliwanag natin ng buong linaw ang ebanghelyo. At saka, Pastor Erwin, doon natin makikita na talaga namang ang tao, hirap talagang tumanggap eh. Kasi, Pastor Erwin, ayon sa pag-aaral, at least 7 times na marinig ng tao ang ebanghelyo bago niya ito maintindihan. Kaya nga dapat, pag unang sinera mo, tumanggi, huwag ka susuko eh. Kasi baka ikaw yung baka ikaw na yung pang-anim. Susunod na sharing, tumanggap na yan. O kaya, baka ikaw yung una na nagsimula ng proseso para ang puso ng taong yon ay lumambot at maging bukas, maging mabuting lupa na tanggapin ang mabuting balita, ang magandang balita ng kaligtasan. So, Saka Pastor Eric, naniniwala naman tayo, syempre ang banal na espiritu pa rin naman ang nagko-convert, 'di ba? Alam natin 'yan na gawin natin yung dapat nating gawin and then leave the result to God dahil ang Panginoon naman 'yan. Hindi rin natin pwedeng sabihin, baka hindi ko na ipaliwanag ng mabuti, 'di ba? At marami ring mga instance, 'di ba, Pastor Eric? Siguro experience lang, 'di ba, na minsan akala natin walang kwenta yung ating naging preaching, pero yun yung mas may impact pala, di ba? Ang mahalaga, pinapangaral natin yung salita ng Diyos at hayaan naman natin kumilos na ang ating Panginoon. Kaya ho dapat to iwaksin natin ang ganyang katuruan. Huwag nating hayaang pumasok yan sa ating iglesia. Yung katuruan ng post-mortem evangelism o yung second chance salvation at yung advanced deliverance, kasi kadalasan ito'y nakikita sa mga nagpa-practice ba ng deliverance ministry. Alam mo ninyo, ang mas dapat natin gawin, tutukan natin ang pagbabahagi ng ebanghelyo ng Panginoon doon sa mga buhay pa. No, habang may pagkakataon pa. Yes. Kasi nga, sabi nga sa Romans chapter 10, di ba? Verse 13, maliligtas, ang sabi dito, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paano makakapangaral ng sino man kung hindi siya isinugo? At tinutukoy dito, paano may makakarating sa kanila kung wala tayong padadala? Kaya mahalaga rin yung tayo po ay may burden sa Great Commission, yung make disciples of all nations. Either we go ourselves, pumunta doon, o tayo po ay manalangin, we pray, or we support. We give. Pero doon natin makikita, kahit na nakarinig na sila sa pamagitan ng kalikasan, kahit na nakarinig sila dahil sa sundot o sumbat ng kanilang konsensya, kailangan pa rin natin ng clear presentation of the gospel para yung tao po makakilala sa Panginoon. At kailangan tayo talaga na magsikap, urgent yan Kasi nga, habang tayo po ay buhay pa. At while the day is called today. Yan ang sinasabi po sa Biblia. Ayan, at wag po nating kakalimutan, yan ang ating mission
iisa lang po ang mission nating mga mananampalataya ay ang to make disciples who will make disciples. So mangaral po tayo habang buhay pa. Habang mga buhay pa yung ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kaopisina, ang ating mga kaklase, ay kung may pagkakataon na ibinibigay ang ating Panginoon, ay let's grab that opportunity at i-share na po natin ang Ebanghelyo. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na naman pong mayamang talakayan dito po sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, practicality, and authority. Huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe sa aming pong YouTube channel. Maaari po kayong mag-hit din sa notification bell para wala kayong ma-miss na aming episode. At kung napagpala po kayo, may natutunan po kayo, ay ibahagi po natin ang video by liking it and sharing it. You can also follow us sa Facebook at sa Spotify. Ang Expositors Edition ay mapapakinggan din po dyan po sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 Dewey FM at maging sa Mindanao sa DXAS Your Community Radio. Dyan nga po sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa. Ako naman po si Pastor Erwin Amador na nagsasabing be intentional in studying the Word of God, then be intimate with the God of the Word.